Good morning. Bago ako mag-umpisa, gusto ko munang batiin yung aking mga viewers ng Advance Merry Christmas and a Prosperous New Year's. Ngayon, mag-wish na kayo ng maaga. Ano yung mga gusto nyong mangyari sa buhay nyo para mag-grant ni Jesus. Kasi kaarawan niya. Dapat nga tayo ang nagre-regalo kay Jesus, pero hiling pa rin tayo ng hiling. Kailangan din nagsisikap. Ngayon, ako may panawagan sa mga nanunungkulan, sa mayayaman, na may kakayanan naman na magkaloob ng financial help sa mga drivers sa Pilipinas. Yan, nasama na kayo sa pagluluto. Ganyan ang ginagawa ko paggamit ng mantika, at ako ay meron laging balabal sa ulo para hindi malugas ang aking buhok. Yan ang sikreto ng pagluluto. Ngayon, kailangan nyo ng sandok. At kailangan din natin ng sapin sa sandok para hindi sinasapin kung saan-saan. Ngayon, pakukuluin muna ngayon yan habang nakikinig kayo ng tugtugin pamasko. Importante pagka Pasko, nagpapatugtog din kayo ng pamasko. Ito naman ang manok na dinipros ko kahapon at nilagay ko sa rep, tinakpan ko ng plastic. Ngayon ito, pwede nyo itong punasan o hugasan sabay-sabay. At sa isasampay nyo lang. Pag mamimingwit kayo, kagaya ng napanood ko sa harabas, pagka yan hinugasan nyo, yan, ginaganyan, nilalagyan nila ng alamang yan. Alamang. Tapos, iniikot-ikot pa atang ganon at inilalagay sa ilalim ng kawit nila, binababa, inuhulog sa baba. At ngayon, pag nasa baba na, hinahatak nila yung pamingwit para unti-unting matanggal yung alamang. Kung makakakuha yung mga sariwang alamang, mas mainam kasi maa-attract at kakainin ng mga isda. Gusto ng mga isda ang alamang. At wag na kayong magtitinda ng alamang imported kasi lalo na kung matagal sa palengke, nilalangaw lang. Hindi masarap. Tataba kami lahat dito. Kayo din dyan. Mainam kung kakainin kayo ng, gagawa kayo ng sarili nyong alamang, lalagyan nyo laasin, iburo nyo sa loob ng 1 linggo siguro bago nyo igisa. O kaya, ang ginagawa naman ng mga taga-Palawan, nilalagyan lang ata ng itlog. Ngayon, kailangan nyo na to para hindi mapaso ang inyong kamay. Kaya yung mga may mga ritaso, gagawa ng mga pot holder na ganito. Diyan, pwede dyan ilagay. Yan. Ngayon, yung mga sunog na bawang, nag-aalisin nyo, lalo na pag sa restaurant kayo, kasi mukhang langaw. Ayan. Ngayon, sibuyas. Kalahati lang ginamit ko sibuyas kasi konti lang naman yung nilulutuin ko. Lagi kayong maglalagay ng puwang. Yun mo, mukhang langaw yung bawang na nasunog. Kasi hindi ko na-adjust yung apoy. Yan. Pagka kasi apurahan, medyo hindi maiwasan yung masunog. Ngayon, bakit ako naglalagay ng patis sa pagigisa? Kasi iba yung ginigisa nyo yung patis. Mas sumasarap bago nyo ilagay ang luya. Hindi sa pangpalasa ang sa huli nilalagay ang patis. Habang nagigisa, iiba lasa niyan. Paano ba kung magsangkot siya ng manok? Pag sangkot ako ng manok, malinis na to, hindi ko isinasama yung dugo. Pag nagbabasa kayo ng Bible, yan, hindi isinasama dugo, pinatutulo, lalo na sa karning baka, baboy. Sasangkot sa inyong mabuti. Esther, can you get me paper towel? How many scraps?
Ha? How many? One only. Ganyan. Ang pagsangkutsa, hinahalo nyo, just yung, thank you. No problem. Ayan. Ngayon, meron akong sayote dito. Ito naman, so, nagamit ko na to, itatabi ko na yan. Diyan. Ayan, ito naman, dito, tatabi. Ngayon, ang kakailanganin ko na yan, itong Knorr cubes. Pwede rin Knorr cubes powder, chicken powder. Ayan. Ang pagsangkutsa, ito, tabi na dyan. Pagsangkutsa, hinahalo siyang mabuti para yung lansa ng manok. Yung manok, pinili ko yan sa Island Pacific kasi nasasarapan ako sa manok nila. Malinamnam. Dahil hindi ako nakakuha ng kutsara, teka, meron na ata dito yung sandok. Yan. Konti lang. Nilalagyan ko na siya ng Knorr powder para yung lasa ng Knorr powder saka ito maghalo. Konti lang. Mga ganyan. Para malinamnam na siya bago lagyan ng sabaw. Ngayon, dahil sasangkutsain ko, magpapakulo na ako ng tubig. Pero kung tubig, mas mainam may kulo ng tubig na nila ginagamit. Dahil wala akong na-prepared na kulong tubig, pwedeng mag-warm kayo ng mga 2 minutes pero dapat may kulong tubig dahil natagalan, dahil inayos ko pa ang GoPro, hindi ko na ilanda yung kulong tubig. Yan, ang paglagay paunti-unti. Ngayon ganito ang pangsangkutsa. Ang pagsangkutsa, hinahalo palagi, saka paunti-unti lang ang tubig. Hindi nyo bibiglain kasi hindi maluluto yung loob. Kaya maraming dugo minsan yung mga manok. Malansa at madaling mapanis ang niluluto. Ganun. Haluin ko ulit bago ko takpan. Ngayon, natural sa kusina, kahit linis ko ng linis sa kusina, matubig kasi yung mantika. Ayan, lalagyan nyo ng paper towel. Malinis sa paper towel para hindi kayo nadudulas. Ngayon, kukuha na ako ng extra paper towel. Kasi dito, may lasa daw ang tubig, sabi. Kasi nilalagyan nila ng fluoride saka chlorine. Ngayon, bumibili kami ng Arrowhead na galon. Yan pa, iinit ko yan pang sabaw. Kasi pag nagpakulo kayo ng bukod, mas madaling lumambot ang inyong karne, ang karne niluluto. Ngayon, hanap ako ng takip niyan. Ito. Pasensya na kayo, may itim puwit ng aking mga kawali dahil hindi na ako nagkukuskus ng puwit. Ang nililinis ko lang yung ito. Dahil natural lang na umitim sila. At dahil dito wala akong tulong. Ganyan. Ang sakutsa, haluin yung mabuti habang iniintay yung kumulo ito. Kailangan nyo ng maraming sabaw dahil yung sayote matagal lumambot. Kung meron kayo papaya, mainam din. Lalo na sa kababaihan. Kagaya ng nasabi ni Chris Aquino, ano ba ang mga health benefits ng papaya? At alamin nyo rin ang
hilaw na papaya, magkaiba ang health benefits sa hinog. Ang hinog na papaya, mabilis maka-digest ng inakain nyo at mabilis makaliit ng tiyan. Idadapa para lumiit ang tiyan. Saka, habang nag-iintay kayo ng niluluto nyo, inhale, exhale, saka mag-e-exercise din kayo ng medyo nakalayo. Kasi pagka masyadong malapit, naluluto rin yung mga outer coverings ng skin nyo. Ayan. Para hindi kayo nirarayuma, mag-stretching. Incorporating exercise is good while cooking, because especially those who cook a lot of food in a restaurant, they have less time for doing exercise. Yan. Tinuturo yan sa food and nutrition. Hindi kasi kayo magiging chef cook if you didn't take the course of food and nutrition. Yan. Kaya tinuturo rin sa Bible, eat in moderation para hindi makakasakit. Ano pa tinuturo sa Bible? Eat in moderation. Sa food and nutrition naman, eat well. Balanced diet. Importante yan. Yan ang pagsangkutsa. Tanggalan lasa. Ngayon, pumasok na dyan yung lasa ng chicken flavor bulon. Yan. Nabili ko yan sa Winco. Meron din yung Costco. Meron din ng Walmart. At ibang store dito. Kagaya ng Save Mart, Bonds, Food for Less. Lahat ng pasukan yung grocery meron. Malamang meron din sa grocery sa Philippines ng Knorr Cubes. Pwede rin yun. Ngayon, 1 to 2 ang lagay. 1 to 2 cubes or 1. Depende sa gagamitin nyo manok. Pwede naman kayong magdagdag kung matabang. Magdagdag kayo or pati sa konting asin. Titikman nyo lagi ang siniserve nyo. Kasi minsan, calculation, nagkakaroon ng sa calculation, hindi sakto nga naman. Kasi, ano ba yung ginagamit yung sangkap? Gaano kalaki yung manok? Kagaya niyan, ganyan lang kakonti. O, di matatansya nyo na. Kaya mahalaga, may kutsara. Kapag may kutsara kayo, dito kasi lagayan ng kutsara ko. Pag may kutsara kayo, matitikman nyo. Oo, bago nyo iserve. Kung wala kayong chili pepper ng tropics leaves, dahon ng siling labuyo, hindi dahon ng red bell pepper, dahon ng siling labuyo. At huwag nyo nang, depende sa inyo kung gusto nyo maanghang, 1 to 2 pieces ng siling labuyo. Kung ayaw nyo naman na maanghang, dahon lang niya. Hindi yung tangkay kasi matigas. Ngayon, kaya magtanim kayo ng dahon ng siling labuyo. Magtanim kayo ng para pagka may makukuha kayo sa inyong bakuran. Kasi dito, tiyempuhan lang din ang pagkabuhay ng mga gulay sa mga tiyempuhan. Hindi nabubuhay dito yung mga sa puno naman, hindi nabubuhay yung mga puno ng mangga, lansones, rambutan, mangos, hindi nabubuhay. Buko. Depende siguro rin. Baka siguro malaki na. Kasi nakakakita ko ng mga puno ng bayabas, bubuhay din. Ganon. Sa mga magsasaka, hindi naman kasi kami magsasaka. Nagsisikap lang kami na matuto sa sarili namin na pagtatanim para may naahan kami sa likod bahay. Ganon. Pagwari, nakakatipid sa gasolina. Pagka meron kayong tanim sa likuran mo, hindi yun na kailangan mag-travel-travel, lalo na sa panahon ngayon. Maraming aksidente sa kahulihan
yung pera nyo sa panggasolina, panghanda nyo na sa Pasko. Diyan ko tinatakpan kasi mas pumapasok yung init niya habang nagpapakulo ako ng tubig. Kasi mas naluluto siyang lutong-luto. Kaya ako binubuksan naman yung kasing mga gilid kagaya niyan nasusunog. Para hindi masunog, kakayutin yun ng sandok. Ganun din eh. Magtsatsaga kayo ng paunti-unti at babantayan talaga pag nagluluto. Kasi pag hindi binantayan, minsan nakapanghinayang pagka nasusunog yung niluluto nyo. Isipin nyo, ang tagal ng preparasyon. Tapos pag nasunog, wala na kayong ulam. Haluin pa minsan. Pag matutuyo na, lalagyan naman ng konti tubig uli. Konti, ganyan ng konti. Binukod ko ang bawang. Ngayon, kung may high blood sa inyo, iyon ang ilalagay nyo sa ibabaw. Kagaya namin, mababa ang dugo ko. Hindi ako pwedeng magbawang, pero yung ginisa niyan, lumasa na din yung sa manok, yung sa mantika. Pumasok na yung lasa ng bawang. Kaya yan ang pinaka-maintenance ko. Pagka ako nakakaramdam ng nauumay o nahihilo, pagka may high blood, yan ang maintenance ko. Dahil wala akong high blood, hindi ko kailangan ngayon yan. Yan. Kasi importante rin, BP. Nag-BBP kayo para alam nyo ang blood pressure nyo. Ano ba yung dapat nyong kainin? Pagka anemic kayo, kakainin nyo yung lutong atay ng manok, lutong atay ng isda, lutong atay ng baboy. Mga nilalagay din ng inihaw na atay sa paggawa ng sarsa ng lechon, at nilalagyan din siya ng safflower. Yung safflower, binubudbud yun sa goto, sa lugaw, sa arroz caldo. Yun, kasi masustansya ang safflower. Nilalagay sa lechon yun. Pagka yung lechon naman, sarsa ng lechon, lalagyan namang tomas, saka dinigdik na biskwit. Mga biskwit na masarap, mga biskotso. Yun, nilalagyan din yun sa flour para mas malinamnam. Natutuhan ko yun ng buhay pa ang aking tiyahin sa Bambang, Bulacan. Yan, mas mababait yun, masisipag magluto at masasarap silang magluto. Kasi may piyesa doon. Lagi madalas akong present. Saka dyan ako nagbabakasyon dati sa Bambang, Bulacan. Bakasyonan ko yan. Madalas kami nung meron pa kami palaisdaan. Doon sa dulo. Yan. Ngayon, ito, dahil natutuyo-tuyo na, pwede nang ilagay lahat to. Tapos, pakuluan nyo hanggang iniintay to. Tapos, palalambutin lang yan. Saka, lalagyan nyo na to. Ngayon, titikman nyo kung kailangan pandagdagan ng mga seasoning. Ganun lang ang pagluluto ng tinola ko. Yan. Masarap na tinola. Titikman nyo. Yun ang sikreto ng pagluluto bago nyo iserve. Saka mainit nyo iserve. Kasi ano mang iluto nyo na sakto ang pampakalat at medyo mainit siya. Masarap kasi pagpapawisan kayo. Pagpapawisan din yung kakain. Yan. Kagaya nito. Kahit kulo yan, hindi ko muna indalagay. Iintayin ko yung kumulo muna to. At uminto ang kumonti-konti ang tubig niya para
bago ko ilagay yan at pakuluin ko ng bukod ang ito. Ngayon, dahil maliit itong lalagyan na to, hindi kasya yung sayote. Ganon. Kaya, pauuntiin ko muna yung sabaw nito hanggang sa lumapot. At sahanguin ko. Sasalin ko yung tubig na mainit ito at palalambutin ko yun. Sa huli ito ilalagay dahon ng chili pepper leaves. Okay, thank you for watching. Don't forget to click subscribe so I can reach my 1,000. Ngayon ata hindi na 1,000. Mukhang 1,000. Mukhang nagkaroon ng changes sa subscribers. 2023 saka hours. Kung ang hours ko ang hours noon ay 1,000 hours. Ngayon ata 3,000 hours na. Nako. Kaya kailangan mag-exchange gift ang mga subscribers. Kung isusubscribe kayo, isusubscribe nyo rin yung mga nag-subscribe sa inyo. Tulungan. At tutulungan nyo rin yung mga mahihirap dyan sa lugar nyo. Huwag niyong sarilinin ang biyaya. Masama iyon. Hindi kayo patuloy na pagpapalain. Mawawala yung biyaya sa inyo. Magkakaroon kayo ng sakit kakakain. Sige, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!